Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 4 verses 18 hanggang 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ang makapangyarihang mabuting balita. At alam po natin na sa pag-aaral natin yesterday, makapangyarihan po talaga ang mabuting balita. At ito ang solusyon ng Diyos para sa buhay po ng tao. Ganon din po sinasabi ng Panginoong Hesus nung unang-una niya ipinangaral po ang magandang balita. At dito po makikita po natin na sabi ng Panginoon, nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu po magbibigay ng kapangyarihan sa mga ngaral ng salita ng Diyos upang maipangaral ang mabuting balita ng may kapangyarihan. At I believe yan po ang problema ng marami sa atin ngayon, ano po, bilang mga mananampalataya. Hindi natin alam yung kapangyarihan po ng mabuting balita, kung ano yung kayang gawin nito sa buhay ng tao. Pangalawa, hindi natin alam kung paano ito ipangaral sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya madalas, marami sa atin nahihirapan natatakot tayong mangaral at iniisip natin, hindi ko kaya itong gawin. Ganito po lamang yan. Unang-una, dapat makita muna natin ang kalagayan ng tao. Ano po? Kasi pagka hindi po natin nakita ang kalagayan ng tao, ay iisipin natin hindi nila kailangan ang mabuting balita. Sabi po sa aklat po ng Efeso, chapter 2, verses 1 hanggang 2. Ang sabi po rito ay ganito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailanib kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So dito makikita po natin ang kalagayan ng tao, no po, na tayo pinaghaharian pala ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya hindi lamang po tayo likas na masama o nagkasala. Meron pang nakapaghahari sa buhay ng taong hiwalay kay Kristo. At ang sabi sa verse 3, ganito po, no? Ang totoo'y tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. So dito po makikita natin ang tao'y helpless. Alipin po siya ng kapangyarihan ng kadiliman. Yung po binabanggit ng Colossians chapter 1 verse 13. Kailangan iligtas tayo ng Panginoong Hesus mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga malinaw po sinasabi diyan sa Luke chapter 4 verses 18 hanggang 19 ang pangangaral ng mabuting balita, ano po, yan ang mag-aalis sa atin doon sa kalagayan na tayo nahihirapan o salat sa biyaya. Tayo ay bulag, tawag na blind and oppressed, no? Pinahihirapan ng diablo. Kaya nakakalungkot po talaga ang kalagayan ng tao, no po. Siya po ay helpless dahil sa kanyang kasalanan. Wala siyang kalaban-laban sa gawa ng diablo sa kanyang buhay dahil po nakapaghahari sa kanya ang kasalanan. Hindi lamang po yan, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, binabanggit po rito, noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So diyan binabanggit po ang taong hiwalay kay Kristo, hopeless. So hindi lang tayo helpless, kundi hopeless. Kaya ang description nga po ng Panginoon doon sa Luke chapter 4 verse 18, kailangan tayong palayain. Ano po? Kailangan ipahayag sa atin ang mabuting balita upang makalaya po tayo diyan sa kapangyarihan po na yan na umaalipin sa buhay ng tao, dala ng kasalanan. Kaya malinaw na malinaw po, alam ni Satanas ang kapangyarihan ng mabuting balita kasi ito lamang ang magko-confront sa kanyang kapangyarihan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binubulag niya ang tao upang huwag tayong sumampalataya sa mabuting balita. Huwag tayong maniwala at maranasan natin yung kaluwalhatian ni Kristo
Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Kaya binabago niya yung mensahe ng mabuting balita eh. Pinipilit niyang i-pervert yung message ng gospel o di naman kaya pinapababaw niya yung kahulugan ng gospel para wag natin itong maranasan sa ating mga buhay. Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo lang ay talagang makakadiskubre ng kapangyarihan ng mabuting balita, definitely ang tao ay lalaya sa kapangyarihan ng diablo. So napakahalaga po na makita natin the gospel confronts the power of darkness. Whenever it is proclaimed, people are set free. Yun po ang binasa natin kanina, no? Malinaw na malinaw kapag ito'y ipinapangaral, lumalaya ang tao. Sabi sa Acts chapter 19 verse 20, no po, malinaw po't makapangyarihan ang mabuting balita na kaya nitong baguhin ang buhay ng tao. Kaya dapat unang-una makita natin muna ang tao sa kanyang kalagayan, nangangailangan sila ng tulong at ang tulong na maibibigay natin sa tao ay ipangaral ang mabuting balita dahil ito lamang ang mag-aalis sa kanila sa kapangyarihan ng kasalanan at ng diablo. Kaya lang, ang malaking tanong, ito na po, paano ba pastor? Unang-una po, we must depend on the power of the Word of God. Ang salita po ng Diyos ang kailangan ng tao. Ano po, huwag tayong mananangan sa sarili nating galing. Ano po, o pamamaraan. Huwag nating pilitin baguhin yung isang tao. Kailangan po ipahayag natin sa kanila ang mabuting balita. Kasi sa sarili nating lakas, hindi natin kayang baguhin po ang buhay ng tao. Tanging ang salita ng Diyos lamang po ang makagagawang makapangyarihan sa buhay ng tao. Yun po ang sinasabi ng Acts chapter 19 verse 20. So, kailangan i-expose po natin ang tao sa pangangaral ng mabuting balita at tayo mismo maging kabahagi nito. Pangalawa po, we must depend on the power of the Holy Spirit. Hindi sa sarili nating lakas tayo nangangaral. Hindi tayo ang magpapagaling sa kanilang buhay, hindi tayo magpapalaya sa kanila, hindi tayo ang mag-aalis sa kanila sa kasalanan. Ang gagawa at kikilos sa kanilang buhay ay ang banal na Espiritu. Yung po sinasabi na Acts 1:8, dapat taglayin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at kung maipapangaral natin na tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas sa kanila, ang sabi ng Biblia, ito'y patutunayan ng Diyos sa pamamagitan ng signs and wonders. Sabi sa Hebrews chapter 2 verses 3 and 4, ang Diyos na ang kikilos sa kanilang buhay. In fact, kita niyo pa nga po, kayang-kaya ng Diyos na sila alisin sa kasalanan, pagalingin sa kanilang mga karamdaman, palayain sa kanilang mga pinagdadaanang problema at pagsubok. May mga patutuo po ang gospel kapag ito'y ipinapangaral ng totoo. So again, ito po si Pastor Jojo, in-encourage ko kayo pangaral ang mabuting balita. Nagpapaalala rin upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.